Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, mga kabunyog, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Okay, so mga kabunyog, pag-usapan natin to. Ha? Sa ngayon, tinitingnan ko, 5 na. 5 na pala ang magiging arrest warrants kay Kibuloy. Tinitingnan ko, 5 na, no? 5 na ang arrest warrants na lalabas kay Kibuloy, mga kabunyog, mga kababayan. 5 na po, mga kabunyog. Bakit 5? Okay, so bakit 5? Unang-una, kahapon balita na yung pinabuksan na, inansil na ng ang warrant of arrest kay Kibuloy sa United States ay inansil na. Pinabuksan na. Pinabuksan na ng korte. So dati nakasil ang search warrant, ang arrest warrant doon. Pag sinabing nakasil, ibig sabihin ilan lang na law enforcement agencies ang nakakaalam ng detalye ng arrest warrant. Ay ngayon inansil na. So ibig sabihin nakabukas na. Pwede na nga siyang ilagay sa red notice sa Interpol. Pwede na rin gumulong ang request for extradition. Yun ang isa. Yun ang isang arrest warrant. Yung arrest warrant sa US. Dito sa Pilipinas, kapag naisampa na yung kaso sa Davao, yung mga child abuse cases, saka naisampa na yung kaso ng qualified trafficking sa Pasig City Court, dalawa yon. Arrest warrant sa Davao, arrest warrant sa Pasig City. O yan, ilan na? 3. US, Davao, Pasig. O di 3 na. Ano pa yung dalawa para nasabi kong 5? Ang dalawa pa, yung mga contempt. Pag natuloy na yung arrest warrant dahil sa pagkakasite in contempt ng Senado, pang-4 yon na arrest warrant. At sa Kamara, sa House of Representatives, mayroon ding arrest warrant na ilalabas dahil iniisnab din ni Kibuloy ang pagdinig ng Kamara tungkol doon sa prangkesa ng SMNI. So ilan na yan? Ilan na yan? Di ba? Tama? Ano na? 5 na. So ang dami na, no? Ang dami ng arrest warrants kay Kibuloy. Kaya ito mga kabunyog, isa-isahin ko uli kung mayroon pa kayong naalala na hindi ko nabanggit, paalalahanan nyo ako. Ito, isa sa US. Isa sa US. Na-unseal na yung warrant doon. Yung arrest warrant doon na-unseal na. Pangalawa, kapag na-file na sa Davao yung child abuse cases, pangalawang arrest warrant ang i-issue doon. Kapag na-file na yung qualified trafficking sa Pasig, pangatlong arrest warrant yun. Kapag lumabas yung arrest warrant ng pag-cite in contempt sa Senado, pang-4. Pag lumabas yung pag-cite in contempt, arrest warrant sa Kamara, pang-5. 5 yung 5 na yung arrest warrant sa kanya. Saan kaya magtatago si Kibuloy nito? Nito mga kabunyog, Ang dami mong kayamanan. Ang dami niyang kayamanan, may sarili siyang private jet, may sarili siyang private chopper, napakalawak ng compound niya, napakarami niyang ari-arian. Yan namang mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Kunwari lang yan, pag-aari ng simba ng sekta niya. Pero sa totoo, halos ang trato niya dyan, kanya eh. Ngayon, hindi niya naman mai-enjoy yan. Ano naman ang magiging nun? Paano niya mai-enjoy yan? Magtatago-tago na siya. Kung mahuhuli naman siya at maaaresto, makukulong siya. So paano? Wala ring silbi yung mga niya na yan. Yung mga na yan. So yan, mga kabunyog, ito. Panuorin natin yung balita tungkol doon sa pagkaka-unseal. Yung warrant of arrest sa US ay inansil na ng korte. Ito po. Kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo at Red Sea.
Samantala, pinag-utos ng Korte sa Amerika na buksan ang arrest warrant doon laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Alinsunod po yan sa hiling ng United States Attorney Criminal Division na humahawak sa kaso ng pastor. Kabilang sa mga kinakaharap ng pastor ay ang fraud, coercion, sex trafficking ng mga bata, conspiracy at maging pagpupuslit ng pera. Ayon naman sa ilang legal expert, malaki ang implikasyon ng pagbubukas ng nasabing warrant. Kapag sealed kasi ito, tanging mga piling law enforcement agencies lamang ang may hawak at pupwedeng magpatupad nito. Pero ngayon posibleng mas mapadali ang paghuli sa pastor, lalo target ng Amerika na ipa-extradite o papuntahin doon si Quiboloy para harapin ang kanyang mga kaso. Mas mapapalakas kasi ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang international law agencies. Kinukuha na ng News 5 ang panig ni Pastor Quiboloy tungkol sa issue. Pero nauna namang sinabi ng kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio na inosente si Quiboloy sa lahat ng paratang laban sa kanya. Sa isang audio recording, sinabi rin ng pastor na may kontsabahan sa pagitan ng FBI, NBI at Malacanang para hulihin at ipapatay umano siya. O yan mga kabunyog. Ngayon, ang sinisigaw ng mga taga-suporta ni Quiboloy, lahat daw yan hindi dumaan sa due process. Wala naman daw naging due process kay Quiboloy. Unang-una, yung tungkol sa United States, marami doon actually yung mga kaso niya sa United States, maraming maraming ebidensya at testigo doon. Actually, may mga akusado nga doon na nakakulong at nagsimula, may mga nakakulong na doon at nag-plea bargaining na. Maraming akusado doon sa United States Isa lang si Quiboloy. Yung iba nag-plea bargaining na kasi nakakulong na sila. Yung iba hindi pa naaaresto kasama na si Quiboloy. So paano nila ngayon masasabing walang due process doon sa United States? Samantalang ang tagal na nga ng kaso na yan sa US At saka sa pinapadelay ng kampo ni Quiboloy. Sabi nga ni Quiboloy, di ba? May 20 daw siyang abogado doon na humahawak ng kaso na yon. Mayroong siyam nang nakakulong na mga kapwa niya akusado at mayroon pang mga at large. Ibig sabihin hindi pa naaresto kasama na si Quiboloy. Yung ibang nakakulong, humiling na nakipag-plea bargaining na. Nakipag-plea bargaining na. Kasi gusto nila masintensyahan na lang sila ng mas maiksing sentensya. Kaya mga kabunyog, wala na, tama po kayo. Mahirap na, wala na tong kawala si Quiboloy. Ang dami niya nang humahabol sa kanya. Dito sa Pilipinas, nung una, parang safe na safe pa si Quiboloy. Bakit? Kasi yung isinampa sa kanyang mga reklamo sa prosecutor, dinismiss ng Davao prosecutor. Pero matibay din ang paninindigan ng mga nagreklamo kay Quiboloy. Nag-appeal sila, nag-petition for review sila doon sa DOJ. Kaya lang nung panahon ni Duterte, ang DOJ secretary ay si Aguirre at si Guimara, hindi naman pinagalaw. Bininbin lang yung mga petition for review. Pero ngayon, inaksyon na ni Rimulya. At sa isang banda rin, saludo rin tayo kay Rimulya. Sabi ni Rimulya, kaibigan ko si Pastor Quiboloy, pero ibang bagay ito. Hindi tulad ng mga rason ni Cynthia Villar. Anong sabi ni Cynthia Villar? Pumirma daw siya doon sa pinapapirmahan ni Ruben Padilla kasi daw kaibigan daw ng pamilya nila si Quiboloy, mabait daw sa kanila si Quiboloy. Hindi niya raw maisip kung magagawa ba ni Quiboloy yung mga inaakusa dito. Yun. Pero si Rimulya, sabi ni Rimulya, matibay ang ebidensya Ni-review daw talaga nila ng masinsinan. Matibay daw ang ebidensya. Kaya kahit daw kaibigan niya si Quiboloy, wala siyang magagawa kundi bigyan ng hustisya yung mga naging biktima. O yun. Kaya dito sa Pilipinas, lalabas na rin ang warrant of arrest niyan sa Davao at sa Pasig City. Yung sa Pasig City, qualified trafficking yun, no bail yun. No bail yun. Kaya Alex Tamayo, salamat din sa pag-send ng donation. No bail yun. Kaya mga kabunyog, yan yung tatlong warrants, arrest warrants. US, Davao, saka Pasig. Ang mga mabibigat dyan na arrest warrants, yung arrest warrant ng US.
saka yung arrest warrant ng Pasig. Bakit mabigat yung arrest warrant sa Pasig? Eh kasi qualified trafficking yun. Qualified trafficking yun. Kapag lumabas yung warrant of arrest na yon at naaresto siya, no bail siya doon. Siyempre, magpa-file siya ng petition for bail. Ay matagal pa yan. Matagal yan. At saka hindi nakakasigurado kung igagrant yan. Yun, ang sumunod naman, ito lang ang sa Senado. Itong sa Senado. Ngayon, mukhang nag-aayos na si Kibuloy. May nabasa ako kanina, inappoint na daw si Duterte. Si Digong inappoint na daw na administrator ng Kingdom of Jesus Christ. Oh, may nabasa ako kanina. May nabasa rin akong ganyan na hindi ko pa nako-confirm. Kaya hindi ko pa nagiging topic. Pero mayroon ng gano'n O ito sabi ni Angel Tin, PRR din na daw ang administrator ng KOJC. Anong ibig po bang sabihin ng administrator? Kasi ang Angel Tin, salamat din sa pag-send ng donation. Ang ibig pong sabihin ng administrator, parang ikaw yung sa'yo nakapangalan yung pamamahala ng mga ari-arian. Ang administrator po kasi, marami kasing ari-arian yung Kingdom of Jesus Christ ngayon, kung makukulong si Kibuloy, siguro pinaghahandaan niya na yan. Siguro pinaghahandaan na ni Kibuloy yung instance o yung pangyayari na makukulong na talaga siya. Paano ngayon yung mga kayamanan na yan? Alam nyo, ang ari-arian ng simbahan na yan, ng Kingdom of Jesus Christ, maraming lupa yan. Sa iba't ibang lugar ng mundo, may mga lupa yan, may mga building yan. Aside pa sa mga deposito sa bangko, yung mga negosyo. Ngayon, kailangang ma-insure yan na hindi mawala kay Kibuloy. So ang magpapatakbo niyan yung tinatawag na administrator. So sabi dito ni Angel Tin, mayroon na daw, itinalaga na si Digong Duterte na administrator. Administrator si Digong. Hindi ko pa alam ang detalye nun. Pero kung ganun man, ang ibig sabihin niyan, in-announce na daw sa SMNI by Kingdom of Jesus Christ lawyers. Ganon. Sige, ang ibig pong sabihin niyan, parang pinapasiguro ni Kibuloy na kung makukulong man siya, ang mga kayamanan niya, ang mga kayamanan at ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi mawawala. Hindi makukuha ng iba. Yun yung ibig sabihin niyan, mga kabunyog. Administrador. Kumbaga yan yung mamamahala ng mga ari-arian. Yan ang kikilalanin ng korte. Kaya yan, mga kabunyog. Kumbaga pag naglaban-laban, kasi ang alam ko, mayroong nabanggit si Kibuloy doon sa kanyang statement, naalala nyo yun, mayroon siyang sinasabing Barkani ba yun? Barkani. Sabi niya, alam ko, gusto nyo lang ibigay kay Barkani ang ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Tiningnan ko yung Barkani na yon, sinerch ko. Barkani ba yun? Sandali Hindi. Nandun yun, sinabi ni Kibuloy yun doon sa kanyang yung audio message niya. Sabi niya, alam ko, ang gusto nyong mangyari, ibibigay nyo kay Barkani ang ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Yung palang Barkani, yun ay kanang kamay ni Kibuloy na isang Nepalese. Isang Nepalese, taga Nepal. Ay mukhang dati, pinagtitiwalaan ni Kibuloy yun, parang ginawa niyang kanang kamay. Ay ngayon, nag-away yata sila. So, kini-claim ngayon ni Barkani yung mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya, rin to mga kabunyog, mabuti yung kay Eli Soriano, nang mamatay si Eli Soriano, parang si Daniel Rason yata ang namahala na ng mga ari-arian ng yung dating daan. Kaya yan, mga kabunyog. So, hindi ko na alam masyado yung detalye tungkol dyan. Papanuurin ko muna yung announcement ng mga lawyers ng SMNI. Sabi kasi ni Angel Tin, nagsabi na daw yung mga lawyers ng SMNI sa program na yung ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ay pinagkatiwala na kay Duterte bilang administrador. So alamin ko po ang detalye niyan. Kaya mga kabunyog, ang laki na ng problema ni Kibuloy, Ang dami niyang kinakaharap na mga problemang legal, problemang kriminal, mga kasong kriminal. Tapos, pa siya?
Ang tanong na ngayon, paano na ang mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ? Ang dami niyan. Ang dami niyan. So mukhang ang move niya ngayon, si Duterte daw ang gawing administrator. Mukhang may in-announce na yung mga lawyers. I-update ko po kayo tungkol diyan kung ano talaga ang balita tungkol diyan. So anyway, ano talaga ang buhay, ano ngang sabi lagi? Ang buhay ay weather lang. Hindi lahat ng panahon ay kanila. Ito lang yun. Ito lang yung malinaw diyan. Panahon ni Duterte, namamayagpag sila. Namamayagpag. Pero ngayon, wala Hindi magamit ni Kibuloy ang kanyang impluensya. Kaya nga galit na galit sila kay Marcos Jr. Lahat ng mga speeches, lahat ng mga pinagsasabi doon sa rally sa Liwasan, ni Eric Celes, ni Loren Badoy, ni Roque, ni Panelo, ni Topacio, galit na galit sila kay Marcos. Sabi nila, kala namin, kakampi namin itong administrasyon na to. Wala palang silbi ito. Kalaban pala ito. Anyway, dumarating talaga sa ganyang panahon, dumarating talaga. Ang buhay ay weather lang. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.